pwede na akong June Bright. Yes. Uy, alam niyo ba ngayon, hindi lang po flowers ang pwede gamitin sa mga okasyon, pwede na pati vegetables at mga fruits, di ba, Maring Sue? Oo nga, Diyos ko, ganyan palang uso ngayon. Hindi lang ho bulaklak dahil pwede na kung kayo, lalo na kung kayo ay mga mahilig sa gulay. Ay, oh, pwede mo kainin after the occasion, chew it. Ayan, so para magkwento sa atin at magbigay pa ng dagdag na detalye tungkol dyan si Mr. Teddy Manuel. Well, owner po siya ng flowers and events. Good morning! Good morning, Lynn. Good morning, Susan. Yes, good morning, Teddy. Feeling ko talaga ikakasal ako. Teka, tell us about this nga pala. Kasi ngayon na ako nakita ng prutas at gulay na ginamit bilang bouquet. Yes. Kaya, kasi nowadays, Lynn, Susan, meron tayong mga bride na they want a thematic wedding. So sometimes they want something like organic or parang they want like a harvest theme wedding. So, na-incorporate natin yung mga local fruits and veggies natin with the same flowers. So minsan, pag masyadong expensive ang flowers during the Valentine's season, Yes, totoo we yan. have alternative flowers. Oh, like this one, itong hawak ni Lynn, di ba? That's Look true. at So that. those are made of Cauliflower. yeah, cauliflowers, roses, lettuce, parsley, and some azucena. So yung bride kasi lagi nagugutom sa gitna ng kasal, di ba? Pwede That's silang true. kumagita ng, di ba? Yeah, technically, pwede if they want to, di ba? Exactly. So we Lagyan mo just naman make it clean lang. carrots yan eh. Carrots, That's at edible. mga talong na isama sa Or meron kasabot sa dressing, pwede mo na isawsaw yung mga lettuce. Oo nga, may minensyon mo talong kasi may nakita akong talong. Ayan. Ano bang klase bouquet ito? Yan daw ay Ayan. ang pinakbet. Yeah, ito, it's localized pinakbet. No? So meron tayong mga miniature talong, okra, Ampalaya. no? Tapos, sinaluan ko lang ng ibang succulents, at saka curcuma. So, pwede, yung the other one, yan, prutas naman to. Ito naman, very zest, no? That's a citrus type of bouquet. Uy, I love that. So, that's why I use some lemons, oranges, some lychees, and also some leaves of parsley and some lettuce din. Tapos I put some mga star anise May for kamatis texture pala lang. to. Ayan, so pwede rin yung kainin pagkatapos. Okay, so yung mga, you mentioned kanina thematic, di ba? Yes, yes, yes. Teddy, so itong tatlong themes na nakikita ko, please describe them to us. So aside from bouquet, no, it's a good, pwede natin gamitin yung mga gulay at Ay, yung mga prutas. prutas as a table centerpiece, no? Okay. Unang-una, we have the Filipiniana table. So I call that adobo Adobo table. bouquet. Table. So those are ingredients of adobo, Lynn, Susan. So from the suka, the toyo, the garlic, the paminta, The sibuyas. and some laurel leaves, no? At saka sa mga The sibuyas and local the flair bawang. na, yung accent of some Oo kapis, nga, lang. interesting. Dahil laurel. Yes, yes. Ito naman, meron kayong mga, ano tawag, shell. So ano to? Ayan, Ay, naman. pakwan. Pakwan. We carved ang pakwan para maging container ng flowers, no? It's a beach theme naman, Lynn. Okay. So we have some Morocco, ayan, lamp and all. And then we have some pineapple. Yung pineapple ginawa natin luminaries. So may mga butas yun, so we can put some What candle about inside. this one, Teddy? Lastly, this one. This one is a vintage romantic, no? It's like a mga treasure box with may mga broccoli, lettuce. Yeah. Ganda pala, no? Yeah, it looks Grapes like a din. moss, di ba? And then we have some apple, tapos at saka ibang mga grapes. Yeah, So, ang fruits ganda and- talaga. Ang ganda ng mga Thank you. tema, iba-iba. Okay, so Teddy, pakitaan mo kayong paano ginagawa. Pa-demo Yeah, naman dyan. demo mo nga. Yeah, Para so, magawa yan sa sample. So, ang gawin lang, yung mga vegetables, kasi they have like, saksakin. Sasakin natin ang Maliliit kasi yung mga stems nila. So, you need like sticks lang, Lynn, like that. No? And then, you just poke it lang, dalawa or isang stick, and then wrap it lang with your floral tape. So, Okay, yun lang. so yan na yun. So, sasama-samahin mo lang. Pagsasama-samahin nyo lang, pwede nyo i-grupo per color or pwede color? nyo... This one, ang gagawin ko ngayon, meron akong ginawa kanina. Gagawa ko ng parang chili hot bouquet. So, mga mahilig sa mga Yan ay para sa mga taga Bicol. O pwede- Bicol wedding. Tama, or may pa sa Mexican flair na Walang wedding. no? laing eh, sayang. So ito, so ito lang rin, you can just add some roses pa in between to make it para Para may pop of color pa, pop of no? colors pa, no? So you just put it like, you just border it around, no? Para lang ganyan. Ayan, ganda So na basically, it's up to you kung gaano mo gagawin as creative as possible with lots of texture. Exactly. Ayan ang advantage ng mga prutas, yung texture, no? Makita, at saka kulay, very strong yung mga colors. Gano'ng katagal yan, yung mga ganyan? Ito, Oo nga. Susan, of course, pag nasa room temperature, siguro mga 2 to 3 days, no? Tapos, pag mainit, normally, perishable eh. So, correct. kailangan i-ref lang siya or ilagay agad sa kalan. Iluto mo agad. Luto mo lang kagad. So yung Luto mga mo na bride agad. nga, di ba, in the middle of the wedding, kumakain na. Especially So, mga- pwede pa rin gamitin yung gulay. Exactly. Oo, ayan, Pwede alam mo, pa rin. Sue, bagay na bagay sa'yo. Yeah, parang gusto ko na magluto ng pinakbet.
Oo, okay. Sige, eto na. Since meron tayong mga magagandang dilag sa loob, kailangan nila ang mga bouquet na ganito. Ay, yes. Parang kinasi. Salamat, Teddy, ha? You're Thank welcome. you. Thanks for having Para me. ito na sa abak. Sino gusto sumalo? Sino gusto sumalo? Sina Rhea at si Suzy. Go! Gusto ko yun, ang ganda. Ganda, pwede pang kasal. Oo. May talong, may kamatis. Correct. Alright, ito naman po ay matuturing na hulog ng langit ang magandang weather na nararanasan natin nito mga nagdaang araw. Nakapagpatuyo na kami ng mga tuwalya. Good, good. Matapos ang bagyong Falcon, kaya naman dahil good na good ang weather ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan sa isang kapistahan sa Pampanga. Ay, ang sarap. Yan po ang Apong Iro Fluvial Festival ng Apalit, Pampanga. Kaya puntahan na natin ang ating mga kabalen doon kasama sina Drew at Arn. Ang sarap ng pagkain dyan. Happy Fiesta, Apalit! Hello, happy fiesta! Alright, good morning mga kapuso. Nagbabalik tayo live dito sa Palit, Pampanga para sa kanilang Apong Iro Festival. At dito mismo tayo nakasituate sa Pampanga River kung saan nakasituate din yung pagoda na maglalagyan ng poon ni St. Peter or in Kapampangan nga, Apong Iro. Kasama natin ngayon si Ms. Zaira Manalo, Events Committee Head ng Apalit Town Fiesta 2011. Good morning. Good morning. Okay, alright. Now, 167 years na sineselebrate tong fiesta na to, right? So, you mean to tell me 167 years nang nilalagay yung poon ni St. Peter, ni Apong Iro, dito mismo sa pagoda? Yes, that's true. Actually, before kasi medyo maliit lang na bangka yung ginagamit. But ngayon kasi, actually this was parang si DPWH yung nagbibigay ng barge, nagpo-provide ng barge para nga sa safety, for safety purposes. So ngayon, yun na yung ginagamit since and for how many years already, dito na siya sinasakay. Paano ba nangyari yung mismong prosesyon? O tinatawag niyong libad? Yan. Actually, nanggagaling siya. Meron kasing parang bahay si Apong Iro. Parang ang tawag dyan is yung Shrine of St. Peter. Sinusundo siya doon. So yung mga Knights of St. Peter, sinusundo siya hanggang isasakay siya doon sa bangka na maliit. And itong pagoda, naghihintay siya sa gitna ng Pampanga River. Doon sila mag-meet. Ililipat siya dito sa malaking pagoda. So, gano'ng kahaba maglalakbay itong pagoda na to? From where to where? From Barangay Kapalangan to Barangay San Juan. Pero usually it takes like 4 hours. Fastest na yon. Kasi ang nangyayari, yung Knights of St. Peter for additional safety reasons, ang ginagawa nila is merong mga tao dito na nakaupo to protect nga yung image. Tapos meron din nagsiswimming na hinihila yung mismong pagoda. Meron din nakaalalay na another pang tugboat. And then, meron din mga nasa land na Knights of St. Peter. Thank you so much, Ms. Zaira. Ngayon naman, kamustahin natin si Arn. Arn, medyo nakakahubilo na siya kasama ng mga tao dun sa loob ng St. Peter's Parish. Go, Arn! Okay na. Hando! Andito pa rin tayo ngayon sa St. Peter Parish kung saan dito magtatapos ang prosesyon. Di ba, Do? At alam nyo ba mga kapuso? Oy! Alam mo, sobrang lakas ng current and ang bilis kong napadpad dito sa harapan ng St. Peter's Ang Parish. bilis mo naman dumating dito, Do. Napakabilis ko talaga. Anyway, speaking of St. Peter's Parish, nasa harapan po natin ay ang mga nanalo ng mga grupo kahapon sa street dancing Yes. competition. Yung naka-color white and blue, sila po ay from Sullivan Elementary School. At yung mga naka-yellow naman, second place, sila po ay galing sa Sampaloc Elementary School. At third place naman, Sampaloc. San Vicente Elementary Alright. School. Alam mo, Arn, Oh. syempre, patapos na po yung 6 o'clock mass at mamaya hintayin na lang po nila ang simula ng libad o tinatawag nila dito ang prosesyon. Prosesyon, libad. Yes, Yan. Apong Uri. Apong Iro. Apong Iro. Yan, mamaya 11 a.m. Okay? So mamaya sa aming pagbabalik, papag-usapan naman natin yung preparation na ginagawa nila para maayos ang century-old na pon or imahe ni Apong Iro. Okay? So balik muna tayo sa studio. Pakpak! Wow, ayun na, kakasal ka na. Ayun na siya. Ang ganda. Siyempre, ang ganda ng mga bouquet. Sobrang kakaiba. Unique.
So, syempre, galing dun sa ating fiesta, papunta dito sa ating mga bouquet. Lipat naman tayo sa servisyon totoo. Oh, yes. Oo, sa barangay ng Casa Marikina, medyo nakakahinga na ng maluwag ang mga taga Marikina ngayon. At syempre, ito na nga pababa na ng pababa yung level ng tubig sa Marikina River. Kamusta ho kayo dyan? Hindi biro po ang kaba nila noon na sa kasagsagan ng bagyong Falcon. Kaya pumunta na tayo sa mga taga Marikina. Marikina, mga Mariqueños. Lipat tayo sa ating barangay ng Kakusa. Naroon ngayon si Monica. Good morning, Mon. Good morning, Miss Sue. Good morning, guys. At syempre sa ating mga kapuso, magandang umaga po ulit. Ayan, syempre tuloy-tuloy pa rin nga ang ating medical mission dito sa barangay ng Marikina City na isa nga sa pinaka talaga binaha noong nakaraang bagyong Falcon. At tulad nga ng sinabi ko kanina, more or less mga 900 families yung naapektuhan dito. Kaya naman kasama ko ngayon yung mga residente dito sa kanilang lugar na nagpapa-general check-up po kasama ang mga volunteers natin from yung mga health workers po mula dito sa Marikina at syempre yung mga nakuha po natin volunteers na mga doctors. At tulad nga na sinasabi rin natin kanina, nauuso kasi kapag bagyo yung mga sipon, ubo, lagnat, ilan lamang po yan sa mga sakit na dapat bantayan kapag panahon nga ng tagulan. At para mas alamin kung ano pa itong mga sakit na kailangan iwasan, kasama natin ngayon na isa sa mga volunteer doctors, si Dr. Laarni Anorica. Good morning po, Doc. Gaga po sa unang hilit. Tara po, join me po dito. Ayan, Doc. So, kanina po nakita natin na marami po talagang nagpapa-check up at marami pong may iba't ibang klase ng sakit. Ano po ba talaga usually yung mga sakit na dapat iwasan or nauuso kapag tag-ulan? Kapag tag-ulan, nauuso talaga yung mga ubo, sipon, lagnat, mga sakit sa balat, mga diarrhea o pagtatae, tsaka yung mga ibang mga nababalitaan natin, dengue, leptospirosis. Ayun. Talagang usually mga sakit na nakukuha mula sa tubig. Bilang yun nga madudumi kasi yung mga baha na encounter natin kapag tagulan. Now, Doc, ano po yung dapat natin na gawin, mainam gawin para makaiwas sa mga ganitong klaseng sakit? So, unang-una, syempre, kailangan iwasan natin na ma-expose tayo sa mga nagkakos ng sakit. Like, yung mga, lalo na yung mga bata, kailangan laging nakapayong, nakakapote, lalo na pagpapasok sa eskwelahan. Tapos kung may iwasan din, syempre, lumusong sa baha, mas maganda. Sa bahay naman, kailangan laging maraming iniinom na tubig kasi mas common yung mga viral infections. Tapos, kailangan masustansya ang pagkain, kailangan yung mga tubig, pinapakuluan mabuti. So, yun ang mga kailangan natin gawin. Kasi yun nga, maraming tubig na madudumi, yung environment madumi. Kailangan panatiling malinis para makaiwas sa mga sakit. Yung mga paunang lunas po sa yung pagkain, ano po ba yung mga dapat kainin kapag tagulan para mas maging mataas yung resistensya natin, lalo na iwas sa mga sipon, lagnat, ubo, ganyan po? Ang kailangan talaga maraming mga gulay, prutas, ano yung mga citrus fruits, yung mga oranges, mga dalandan, calamansi, no? Yun yung mga matalas kasi sa vitamin C, bayabas, ganyan. Tapos yung mga gulay, lahat ng mga bright colored, yung mga orange colored, yellow colored, tsaka yung mga dark green. Kasi para mas mataas yung resistensya, kasi mataas yung mga vitamin C tsaka sa zinc. And kailangan lots of water, di ba? Oo, Doc? lots of water. Nakakatulong siya. Anyway, Doc, kasama po natin ngayon na isa sa mga nagpapacheck up. Siya po ay, ano po pangalan niya, Mami? Narisa po. So, ano po yung naging sakit niya? Upo tsaka sipon po. Nakuha po niya ito since nung nakaraang bagyong Falcon po. Gano'n na po siya katagal may sakit? 2 araw na po. 2 araw na po. So ano po ang ginagawa natin para gumaling? Since nung 2 days ago hanggang ngayon meron pa rin po. Pinapainom po siya ng maraming tubig po. Tsaka nung pinainom ko po siya ng gamot sa ubo po. Nakakatulong naman po. Nakakatulong naman po. Now, Doc, ano po ang mapapayo natin kay Mami para maagapan ang pagaling nitong kanyang anak? Actually, nung pina-check up niya sa amin, no, nagsisimula na siyang magkaroon ng infection. Talaga, nakakuha na siya ng infection. Siguro dahil nga dun sa baha. Tsaka ano kasi sila, na punta sila sa evacuation center. Yun talagang hirap pag medyo siksikan kasi marami nakukuha ang sakit. So, nahawa na siya ng infection. Binigyan na natin siya ng antibiotic at saka ng vitamins. Tapos yun nga, panapatuloy lang natin yung ginagawa ni Mami na maraming tubig saka maraming pagkain. Ayun, kumbaga tuloy-tuloy lang na medication siya yung masustansya nga na pagkain. Alright, thank you so much, Doc. At syempre, Mami, sana gumaling na po ang inyong anak. Anyway, sa ating pagbabalik mga kapuso, bilang sabi nga ng DOH, nauuso po ang leptospirosis ngayon. Alamin po natin kung ano po yung mga health risks niya sa ating pagbabalik dito po sa Barangay ng Marikina City. Babal po ng hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit.
hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Oscar, yung accident na nawala sa memory ko, ang totoo sa elevator yon, di ba? Sa mga susunod na gabi, sapat na ang maaalala para magbago ang lahat. Di ba December 5 na yun?